Napatigil ka na sa gitna ng isang walang laman na bahay at tinanong ang iyong sarili, bakit ka ba mukhang hindi kami sapat? Bakit ang pera ay umakyat na parang hindi pa ito nakapasok? Matapos ang maraming taon ng buhay, napunta ako sa isang mahalagang konklusyon. Ang kakulangan ay hindi bunga ng pagkakataon, hindi ito laging may kaugnayan sa kawalan ng trabaho, iwanan sila. Ako ay magiging lantad mula sa simula, ang katotohanan tungkol sa tiyak na sitwasyon sa pananalapi ay maaaring mahirap lunukin. Inilipat nito ang ating pagmamataas, ating mga gawi at kahit na sa paraan ng nakikita natin ang buhay. Ngunit kung nais mong harapin ang ulo ng ulo, ang kaalamang ito ay may kapangyarihan upang baguhin ang lahat, ang iyong pananalapi, ang iyong kalidad ng buhay at maging ang mga relasyon sa bahay. Ngayon ay magbabahagi ako ng 7 mahirap na katotohanan, ngunit napatunayan sa pamamagitan ng karanasan at oras. Hindi nila ipinangako ang instant na pagpapayaman o mga formula ng magic na dumami ang kanilang pera sa magdamag. Sa halip, magpapakita sila ng isang matatag na landas, ang isa na humahantong sa katatagan, kasaganaan at ang katahimikan ng pag-alam na bukas ay ligtas. Naaalala ko kung kailan, bata pa, nasa kusina ako ng aking unang apartment at tinanong ako, bakit ang pera ay tumatakbo sa mga daliri? Bakit ang aking trabaho ay tila hindi magbunga? Ako ay matalino, nakatuon at matapat, ngunit hindi ko pa rin napalampas ang isang pareho, na parang napagpasyahan na ng mundo kung gaano ako nararapat na matanggap. Pagkalipas ng mga taon, naintindihan ko na ang problema ay hindi ang pera mismo, ngunit ang relasyon na itinago namin dito. Ang aming postura bago ang buhay, ang aming mga gawi at, higit sa lahat, ang maliit na desisyon na ginagawa namin araw-araw. Isang pagkakamali ng pag-iisip, isang maling pagpili, at narito, ang bahay ay nagiging walang laman muli at ang puso mabigat. Ang mabuting balita ay ang 7 katotohanan na ito ay maaaring mangibabaw. Sinubukan sila para sa mga henerasyon. Nakita ko ang mga pamilya na, sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanila at isinasagawa ang mga ito, kaliwang utang, nagtayo ng negosyo at lumikha ng matatag na mapagkukunan ng kita. Nakita ko ang mga bahay na napuno ng kagalakan at kapayapaan nang tumigil ang mga tao na tumakbo palayo sa katotohanan. Bigyang pansin, dahil pagkatapos ay magbabahagi ako ng mga tunay na kwento, personal na obserbasyon at mga aralin na natutunan ko sa pamamagitan ng aking sariling mga pagkakatitis at mga pagkakamali ng mga nasa paligid ko. Ang mga araling ito ay maaaring tunog ng mahirap o kahit na hindi komportable, ngunit binuksan nila ang mga pintuan para sa isang tunay na maunlad na buhay. At narito ang unang tanong na dapat mong tanungin ang iyong sarili ngayon, handa ka bang makarinig ng isang katotohanan na maaaring baguhin ang iyong tahanan at ang iyong buhay? O mas pinipili na magpatuloy sa pamumuhay sa mga ilusyon na, kahit na ang pakikipag-date ay hindi nagdadala ng paglaki. Hindi ko ito sinabi upang takutin o hatulan ang sinuman. Nagsasalita ako bilang isang taong nakakakilala sa magkabilang panig, ang walang laman na bahay at ang seguridad na darating tuwing bagong araw. Kung mananatili ka hanggang sa huli, maiiwan ka rito na may pag-unawa na maaaring baguhin ang iyong paraan ng pagharap sa pera, pamilya at iyong sarili. Kaya manatili sa amin. Huwag mag-advance ng mabilis. Sa susunod na ilang minuto, ibubunyag ko ang mga bagay na kakaunti ang mga tao na nakikipag-usap, ngunit nagtatrabaho, nasubok para sa oras at maaaring buksan ang mga pintuan na hindi mo inisip na umiiral. Huminga ng malalim at pag-isipan kung paano ka nakatira ngayon. Pag-isipan kung ano ang pinapanatili mo sa kakulangan ng iyong tahanan, kahit na sa lahat ng iyong pangako. Ihanda ang iyong sarili, dahil ang sumusunod na 7 katotohanan ay maaaring maging mahirap, ngunit sila ay matapat at ang katapatan lamang ang may kapangyarihan upang mabago ang kanilang katotohanan. Unang katotohanan, ang takot sa panganib at pagbabago. Ang pangunahing at marahil ang pinakamalalim, dahilan para sa kakulangan ng kasaganaan ay takot. Takot na mawala ang mayroon ka, takot na gumawa ng isang hakbang sa hindi alam. Nakita ko ito sa akin at maraming mga kaibigan. Ang mga taong gumugol ng maraming taon sa parehong trabaho, natatakot sa pagbibitiw, pagbubukas ng isang negosyo, paglipat sa ibang lungsod o pagsisimula ng isang bagong proyekto. Tinatawag nila ang katatagan na ito, ngunit ang mga ito ay talagang kasalukuyang. Nabuhay na rin ako ng ganito. Sa kabataan, natatakot akong baguhin ang trabaho, iniisip, paano kung hindi ito gumana?
Hanggang sa isang araw, nagpasya akong ipagsapalaran ito. Binuksan ko ang isang maliit na negosyo na, sa una, ay maaaring halos magbayad ng mga bayarin. Ngunit buwan, natutunan ko, pagwawasto ng mga pagkakamali at sa 3 taon ay dumami ang aking kita. Malinaw ang aralin, ang kasaganaan ay dumating sa mga kumikilos, hindi para sa mga parali. Ang takot. Ang isang maliit na peligro ngayon ay maaaring maging isang mahusay na tagumpay bukas. Ang takot ay natural, ngunit hindi ito maaaring ang nagdidikta sa kanilang mga pagpipilian. Pangalawang katotohanan, kasakiman o ekonomiya ng walang layunin. Ang isa pang dahilan para sa kakulangan ay ang magulong relasyon sa pera. Nakilala ko ang mga pamilya na nagligtas ng lahat, sa pagkain, pag-aaral, kanilang sarili at mga anak. Tila ekonomiya, ngunit sa pagsasanay sila ay napalampas na mga pagkakataon. Ang pag-save ay mabuti hanggat ito ay matalino. Ang isang kakilala sa akin, halimbawa, ay ginugol ang kanyang buhay sa pagbili lamang ng pinakamurang, hindi pinapansin ang mga pamumuhunan sa kaalaman at kalusugan. Naipon nito ang mga maliliit na ekonomiya, ngunit nawala ng pagkakataon na mapalago at mapabuti ang buhay nito. Samantala, ang ibang tao, na namuhunan sa kanyang sarili at natutunan ng mga bagong kasanayan, ay nakamit ang tagumpay sa loob ng ilang taon. Ang konklusyon ay simple, minsan kailangan mong mag-apply ng mga mapagkukunan sa iyong sarili upang mangalap ng mas malaking resulta. Ang pera ay kailangang mag-ikot, magtrabaho, hindi tumayo pa rin. Pangatlong katotohanan, ang maling social circle. Ang kapaligiran kung saan nabubuhay ka ng iyong tilapon. Naging isang average ka ng 5 mga tao na iyong tinitirhan. Kung nabubuhay sila na nagrereklamo, natatakot, depende sa sweldo, malamang na ulitin mo ang mga pamantayang ito. Nawalan ako ng maraming taon hanggang sa maunawaan ko ito. Kapag binago ko ang aking bilog, naninirahan sa mga taong nagkakaroon, nagsasagawa, mag-aral at mamuhunan, naging buhay din ang aking buhay. Ang mga bagong ideya, mga bagong pagkakataon at mga bagong mapagkukunan ng kita ay lumitaw. Malinaw ang aralin, kung nais mong baguhin ang iyong buhay, baguhin ang iyong paligid. Maaaring masaktan na lumayo sa mga mahal na tao, ngunit ang paglago ay nangangailangan nito. Pang-4 na katotohanan, pagpapaliban at katamaran. Ang ugali ng pagpapaliban ay isa pang mahusay na kontrabida. Maraming tao ang nagsasabi, magsisimula ako bukas sa Lunes kung mas handa ka. Ngunit bukas ay nagiging 1 taon at ang taon ay nagiging 1 dekada. Nagawa ko din ito. Ipinagpaliban ko ang mga mahahalagang bagay, pag-aaral, pamumuhunan, desisyon. Ang resulta, nawala ang mga taon. Noong nagsimula akong kumilos, kahit na sa mga maliliit na hakbang, nagbago ang lahat. Ang isang maliit na araw na pagkilos patungo sa paglaki ay isang malakas na puwersa. Ang aralin ay, ang pagkilos ay nagkakahalaga ng higit sa hangarin. Ang disiplina ay nagtatayo ng kayamanan, ang pagpapaliban, ang kakulangan. Ika-5 katotohanan, kakulangan ng mga layunin at pagpaplano. Nang walang malinaw na kurso, ang pera ay nawawala tulad ng tubig sa pagitan ng mga daliri. Nakita ko ang mga pamilya na tumanggap ng sweldo at ginugol ito ng walang pagpapasya, mga sorpresa ng napagtanto nila na walang naiwan. Nabuhay ko na ang aking sarili tulad nito, walang mga layunin, walang budget, hanggang sa paglikha ng isang sistema na may buwanang, lingguhan at pang-araw-araw na mga layunin. At gumagana ito. Ang aralin ay, ang mga layunin at pagpaplano ay ang mapa para sa kasaganaan. Kung wala sila, naglalakad ka sa mga bilog, kahit na may mga mapagkukunan at talento. Ika-6 na katotohanan, ang paglaban sa pag-aaral at umuusbong. Sino ang tumitigil sa pagbuo ay naiwan. Nakilala ko ang mga tao na nangingibabaw ng isang kasanayan ng maayos, ngunit naayos at hindi sumunod sa mga pagbabago. Ang mundo ay hindi tumitigil at kung sino ang hindi nag-update, nawalan ng puwang. Ang aralin ay, ang patuloy na pag-aaral ay ang gasolina para sa tagumpay. Sino ang namumuhunan sa kaalaman ngayon ay nag-aani ng mga prutas bukas. Ika-7 katotohanan, ang maling pakikipag-ugnay sa pera. Ang huli at isa sa mga pinakamalalim na sanhi ng kawalang, tatag sa pananalapi ay kung paano namin tinitingnan ang pera. Maraming mga tao ang nakakakita ng pagtatapos sa sarili, isang simbolo ng katayuan o kahit na isang bagay ng takot o pag-iwas.
Ang iba ay naipon ito ng walang layunin na parang simpleng pag-aari ng garantisadong seguridad. Ngunit ang katotohanan ay isa, ang pera ay isang tuol. Kung natatakot ka, tumutulo ito sa pagitan ng iyong mga daliri. Kung ang idolo, siya ay naging Panginoon niya. Kung pinamamahalaan ito ng matalino, nagtatrabaho siya sa kanyang pabor. Nakita ko ang mga kaso ng mga taong nakakuha ng kapalaran, ngunit dahil sa kawalan ng kontrol, nawala ang lahat sa impulsive na paggasta o peligrosong pamumuhunan. At nakita ko rin ang mga taong, kahit na may katamtamang kita, alam kung paano maparami ang kanilang mga mapagkukunan dahil natutunan nilang magplano, mamuhunan at ipamahagi ng may katalinuhan. Ang resulta, ang kanyang mga tahanan ay puno ng mga materyal na kalakal, ngunit ng katahimikan at layunin. Ang aralin ay malinaw, ang pera ay hindi isang tropeo o isang pasanin, ito ay isang paraan upang mabuo ang buhay na gusto mo. Master ang tool na ito, at ito ay magsisilbi sa iyo, hindi sa iba pang paraan sa paligid. Ang 7 katotohanan na ito ay hindi mga teoryang abstract. Ang mga ito ay mga aralin na isinasagawa sa pagsasanay, sa pang-araw-araw na buhay ng mga henerasyon, sa aking sariling paglalakbay at sa mga nasa tabi ko. Ang bawat isa sa kanila ay makikita sa kanilang tahanan, sa kanilang bulsa, ang mga relasyon ng kanilang pamilya. Kapag naunawaan mo at inilalapat ang mga ito, ang pagbabagong anyo ay hindi maiiwasan, ang kapaligiran ay puno ng katatagan, kagalakan at ngunit kung hindi mo pinapansin ang mga ito, ang kakulangan ay kumatok sa pintuan, kahit na mataas ang iyong sweldo. Ang mga katotohanang ito ay mahirap ngunit patas. Nangangailangan sila ng pagkilos, lakas ng loob at disiplina. Ang premyo, ang katiyakan ng isang ligtas na hinaharap, kasaganaan at panloob na katahimikan. Ngayon nakarating tayo sa mahalagang punto, ano ang gagawin sa lahat ng ito? Ang pagbabasa at pagsang-ayon ay madali, ang pag-a-apply ay kung ano ang gumagawa ng pagkakaiba. At ito ay kung saan ang karamihan ay natitisod. Marami ang nakakarinig, tumango at nag-iisip, ito ay may katuturan. Pagkatapos ay patuloy silang nabubuhay sa parehong paraan. Ngunit ang linya na naghihiwalay sa mga nagbabago sa buhay ng mga pangarap lamang ay gawa sa mga saloobin. Hinihiling ko sa iyo na huminto sandali at sumasalamin, handa ka bang kumuha ng responsibilidad para sa iyong buhay, sa iyong tahanan, pamilya, pananalapi at iyong mga gawi? Handa ka bang kilalanin na ang iyong pang-araw-araw na mga pagpipilian ay humuhubog sa iyong katotohanan? Alam kong hindi ito simple. Dumaan ako dito. May mga araw na ang bawat pagsisikap ay tila walang saysay, kapag ang takot sa bagong overshadowed na dahilan, kung saan ang kahirapan ay tila hindi maiiwasang patutunguhan. Ngunit sinusubukan tayo ng buhay sa pamamagitan ng pagiging matatag, at bawat hakbang, gayon pa man maliit, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa kalayaan at kasaganaan. Magsimula sa mga pangunahing kaalaman. Suriin ang iyong tahanan, ang iyong kaugalian, ang iyong mga paniniwala. Tanungin ang iyong sarili ng matapat, saan ako mag-iiwan ng takot na mangibabaw sa akin? Saan ako makatipid ng walang taros at mawala ng mga pagkakataon? Anong mga gawi, relasyon, o saloobin ang pumipigil sa akin na mabuo ang buhay na gusto ko? Isulat ang mga sagot. Gumuhit ng isang plano. Isang maliit na hakbang sa isang araw. Tandaan, ang bawat pagkilos, kahit na ang pinakasimpleng, ay may kapangyarihan upang muling isulat ang kapalaran nito. Hindi ito magic. Ito ay bunga ng isang pareho na pamamaraan, disiplina at responsibilidad. Payagan ang iyong sarili na mangarap hindi lamang ng pera, ngunit sa isang bahay kung saan may init at seguridad, kung saan lumalaki ang iyong mga anak na may katiyakan na suportado sila, kung saan ipinagmamalaki mo ang iyong itinatayo. Ngunit kasama ang panaginip, dumating ang pagpapatupad. Nang walang pagkilos, ang panaginip ay nagiging ilusyon. Inuulit ko ang aking sarili at ikaw ay isang katotohanan na nagbago ng aking tilapon. Kung nais mong baguhin ang mundo sa paligid mo, magsimula sa kung ano ang maaari mong kontrolin. Ang iyong mga saloobin, iyong mga gawi, iyong bilog, ang iyong pananalapi, ang lahat ng ito ay nasa iyong mga kamay. Huwag asahan ang mga perpektong kondisyon o mahimalang solusyon. Magsimula sa iyo at ang mundo sa paligid mo ay babalik. At alam, ang kahirapan ay hindi isang sumpa. Ito ay isang estado na nilikha ng mga pagpipilian at gawi, at tulad nito ay maaaring baliktad.
Ang sinumang handang matuto, kumilos, at mag-utos ng utos ng kanilang buhay ay magagawang itaas ang isang maunlad at maligayang tahanan. Ang sandali ng pag-arte ngayon. Kunin ang unang hakbang kahit maliit ngunit may malay. Basahin, bubuo, palibutan ang iyong sarili sa mga taong nagbibigay inspirasyon sa iyo. Magtakda ng mga layunin, pamahalaan ang iyong pera. Unti-unti, makikita mo ang iyong tahanan kung pinupuno mo ang kapayapaan, kagalakan at kasaganaan. Panatilihin ang ideyang ito, walang dumating sa pamamagitan ng pagkakataon. Ang kayamanan at kagalingan ay bunga ng pang-araw-araw na pagsisikap, matalinong pagpapasya at tamang pag-iisip. Ang mas maaga mong internalize ito, mas mabilis ang iyong buhay ay magbabago. Kung ang nilalamang ito ay sumasalamin sa iyo at nais na magpatuloy sa pagtanggap ng mga napatunayan na aralin na gumagana sa pagsasanay, sundin ang puwang na ito. Dito nagsasalita kami ng may transparency tungkol sa pera, gawi, paglaki at mga pagpipilian na tumutukoy sa iyong hinaharap. Ang pagsunod sa landas na ito ay isang pangako sa iyong sarili, isang hakbang patungo sa isang buhay kung saan pinamunuan mo ang iyong kapalaran sa halip na pinamunuan ng mga pangyayari. At huwag kalimutan, mas karapat, dapat ka. Nararapat ito sa kasaganaan, nararapat sa kaligayahan sa iyong tahanan. Magsimula ngayon. Isang hakbang sa isang oras, at bawat araw ay magiging isang piraso sa pagtatayo ng iyong bagong katotohanan. Ang isang bahay na puno ng kasaganaan, katahimikan at kagalakan ay hindi isang panaginip. Ito ay bunga ng iyong disiplina, karunungan at pagkilos. Sa wakas, iiwan ako ng isang salamin na nagbago sa aking buhay at ng marami sa paligid ko. Ang kahirapan ay hindi sa kakulangan ng pera, ngunit sa kawalan ng pag-unawa, disiplina at saloobin sa buhay. Simula ng pananaw na ito at ang lahat ay magiging posible. Ang pagpipilian ay sa iyo. Nagsisimula ang pagbabago ngayon.